Kung pupunta ka by public transport, hanapin mo lang ang Rotang Subkil na jeep. 16.5 kilometers ito from Baguio City at 80 pesos ang pamasahe. Kapag nakita mo ang signage na to sa gilid ng daan ay syempre papara ka na. May kaunti lamang nalalakarin pababa papunta sa ticket station. Kailangan natin bumili ng ticket para makapasok. Meron din naman palang parking space dito pababa kung meron kang dalang sasakyan at dahil wala ay naglakad na lang kami. 500 pesos pala ang bayad ng ticket at may brief instruction bago ka pumasok sa park. Bawal magdala ng kahit anong pagkain at tubig dito sa loob dahil meron pala silang dalawang cafe dito. Ang una mong matutumbok ay ang Glasswalk na kauna-unahan lamang sa Baguio City. Sa una ay nakakatakot naman talaga dahil napakataas nito. Ang pinakamagandang oras daw ng pagpunta dito ay 5 to 8 ng umaga at 4 to 6 sa hapon. Dahil sa oras na mga yan ay makikita mo ang mga clouds na bababa o kung maswerte ka naman ay mapapanood mo ang Sea of Clouds. At dahil nga 1 PM ngayon ay wala kaming nakitang ulap. Sobrang nakakalula talaga, akala mo mahuhulog ka sa baba. Buti na lang wala akong fear of heights. Laging maraming tao dito at nakikisingit ka na lang sa pagpapapicture. Nawala na yung takot namin kaya yan, nag-posing-posing naman na kami. Napakaganda talaga ang view sa baba, tanaw na tanaw mo mga naglalakihang mga pine trees at bundok. Hindi naman masyadong kahabaan ang glass walkway na ito, na gaya ng nakikita ko sa mga vlogs. Kaya wag kang masyadong mag-expect girl. Expectation versus reality ika nga. Gayon pa man ay in-enjoy na lang namin ang nature. At ang moment na para kang nasa alapaap. Kauna-unahan nga palang glass walkway ito sa Cordillera kaya dinadagsa ito ng mga tao. Kaya kung gusto mo ng kakaibang experience na malayo sa syudad at malapit sa nature ay puntahan mo ito. Ang susunod nga na matutumbok mo ay ang Daguitap Amphitheater. Dito nagpe-perform ang mga local talents at mayroon ding cultural show. Pero scheduled lang ang mga ito. Napakaluwang nga ito at nasa gawing itaas kaya kahit nasa baba ka ay mapapanood mo ang mga kaganapan dito. At dahil excited na akong makita kung anong matatanaw ko sa baba ay napatakbo pa ako. Mula dito sa amphitheater ay makikita mo ang isang man-made waterfalls at matatanaw mo rin ang Marahuyo Cafe. Mula nga dito ay halos matatanaw mo na ang buong paligid ng Mount Camisong. Mamamangha ka talaga sa mga tanawin dito. Nakaka-amaze talaga kung paano nila nagawang isang magandang tourist attraction ang bahagi ng bundok. Yan nga pala ang Alpas Trail. Pwedeng maglakad dito at pwede rin ang bisikleta para sa mga cyclist. Nasa gitna ito ng mga pine trees kaya halos abot mo na ang mga sanga nito. Mula dito sa itaas ay makikita mo na ang gusto mong susunod na puntahan. Meron din silang napakagandang washroom dito, na gaya ng washroom na nakita ko sa Japan. May mga park pa dito na pwede kang pagtambayan pag gusto mo munang magmuni-muni. Ang mga upuan dito ay gawa lang sa logs na inayos at napakagandang ang tignan. Kaya yan, napatambay kami ng medyo matagal at nakapagpahinga na rin. Sa tabi nito ay makikita mo ang Kalupi Gift Shop. Dito ka makakabili ng mga souvenirs na gusto mong iuwi. Di kalayuan ay ang Marahuyo Cafe. Ice cream lamang na may iba't ibang flavor. Soft drinks at tubig ang tinda dito. At habang nagpapahinga kami ay hayan, kumain na kami ng ice cream, pampalamig ng ulo. One to sawa talaga ang pamamasyal dito. At dahil napagod na kami ay nagdesisyon na kaming umuwi at hindi na namin hihintayin ang Sea of Clouds. Meron din palang extreme activities na pwedeng gawin dito. Gaya ng hiking dun sa kabilang bundok pero sa ngayon hindi kaya ng aming powers kaya nagdesisyon na kaming umuwi. Meron ding free ride babalik sa itaas sa mga pagod ng maglakad. Medyo may kalayuan din kasi ito. At ayan, nakarating na kami. At dahil wala nga kaming sasakyan, sumakay na lang kami ng FX pabalik. Wala na kasing dumadaan na jeep dito pabalik ng plaza. Kaya hinatid kami ng FX sa sakayan.